Hello po, Steffi here. Welcome back to my channel. So, ang ating tarot reading for today, for tonight, ay para naman po sa inyong request na Carlo Aquino and Charlie Dizon. Okay? Pero bago ang lahat, batiin po muna natin ang ating November birthday celebrants na sina Grace, TP, Deira, Razik, and Honesto. Happy birthday po sa kanilang lahat. And yan, dagdagan ko lang ang shuffle, ang cards ni Carlo. Okay. So, nauna si Charlie Dizon over there. Ito naman ang para kay Carlo. Okay. So, sa kaliwa, ang para kay Charlie. Kanan, para kay Carlo. So, let's start. Ten of Cups and the Moon. Okay. So, Moon card ni Charlie. Yan ang pagiging emotional. Maring emotional dahil happy, very happy. Ayan, or maring ito din yung mga unseen problems. Okay, or mga sikreto or misteryo sa buhay siguro. Or malakas ngayon yung kanyang pakiramdam, nakikiramdam, kaya emotional, ganun, very intuitive. Ano pa? Maaring ang kanyang pinagkakatiwalaan mo na ngayon ay ang kanyang sarili. Okay? O yan. Malakas ang pakiramdam. Ten of Cups naman ni Carlo. Ayan. Ang contentment sa kanyang family dahil merong emotional support. Very supportive ang lahat. Matulungin. Excuse me. Total love and support from the family. O yan. Basta happy. Happy family. Okay? Family contentment. Alright, next. Nine of Cups and Ten of Swords. Ten of Swords ni Charlie. Bakit naman ganun kaagad? Ten of Swords, ang painful ending. Rock bottom. Ganun. Maring meron lang silang hindi pagkakaintindihan. Kaya iyan, emotional. Or maaring merong hindi pagkakaunawaan. Kaya ito, may tampuhan, may nagagalit, may sagutan. Kaya merong Ten of Swords. Okay? Worst case scenario, maaring ang masakit na pagwawakas. Alright? Nine of Cups naman ni Carlo. Wow, ito naman ang kanyang wish granted. Ano man yung kanyang wish siguro? Maaring wish for the family. 70, Nine of Cups granted para sa kanya. What else? Material abundance, prosperity, good health. Oh yan, very positive para kay Carlo. Alright, next. Six of Cups and Two of Swords. Two of Swords ni Charlie. Ayan, mukhang may dilemma siya na weighing options, may pinagpipilian. Maraming options siguro, pero mukhang dalawa lang yung nangingibabaw na kailangan niyang pagpilian. Mga priorities. Parehong mabigat, parehong matimbang, pero kailangang isa lang yung kanyang piliin. Okay? So, yan. Kailangan mag-isip para makapag-decide ng mabuti. Six of Cups naman ni Carlo. Ayan, sunod-sunod, puro cups. Ito naman ang kanyang attachment. Maaring attachment sa family or maaring attachment sa past. Merong nagbabalik sa past or sa nakaraan. Maaring tao, maaring ding situation lang or event na nagbabalik. At kung tao man ito na nagbabalik, maaring childhood friend or kaibigan na nangangamusta or kailangan lang mag-reunion, ganun, or mag-get together, or kung iba man na tao, siguro nagbabalik para magkaroon ng closure or maring mag-sorry or para may ayusin. Okay, or maring nagre-regress lang si Carlo. Gusto niyang balikan ng nakaraan, lalo na ang kanyang childhood days na yung pagiging bata
parang inosente, ganun, away from the world, walang problema, happy lang, ganun. Okay? What else? Mari ding nakakatanggap siya ngayon ng mga regalo. Alright? Next. Devil and the Fool. Full card ni Charlie, yan ang mga new beginnings, new start, new opportunities. Ginagrab niya lahat ng opportunities. Gusto niyang masubukan lahat. Okay? Yan din ang kanyang adventures sa buhay, mga new adventures as the Fool. Taking the leap of faith. Alright. Devil card naman ni Carlo. Ako naman, ganda na ng mga cards niya. Okay, ito naman ang mga tukso sa buhay. Maring mga bisyo. Okay, iwas-iwas lang po. At ano man yung mga tukso na yan, maring sugal, alak, what else? Yossi. Ayan. Maaari ding obsession or inggit. What else? Maaari ding greed, envy. O, ayan. Okay, iwas lang po para hindi po tayo matumba or madapa. Alright, sa mga tukso na iyan. Alright, next. Knight of Pentacles and the High Priestess. Oh, malakas talaga ang intuition ngayon ni Charlie. Malakas ang pakiramdam. Kagaya ng first card niya. Ayan. And nasa-tweet pa ni High Priestess. So, being the High Priestess, ayan, ang mga sikreto, mga misteryo sa buhay, mataas na pakiramdam or intuition. At gaya ni Damon, mukhang ang sarili mo na niya ang kanyang pinagkakatiwalaan ngayon at nakikiramdam siya sa mga kaganapan sa paligid, sa mga tao sa paligid. Okay, Knight of Pentacles naman ni Carlo, ito ang kanyang hard work, kanyang patience. Okay, alam niya na kahit matagal, in the long run, ma-achieve niya yung ano man yung kanyang pangarap. Okay, next cards. Wow, the Sun and Ace of Swords. O Ace of Swords ni Charlie. Yan ang mga bagong naiisip, bagong ideya. Clarity, mental clarity. Okay? Despite ito, sa mga swords na iyan, mayroon mang di pagkakaunawaan. Ayan. Eventually, nagkaroon ng clarity na klaro, na ayos. Kaya, ayan, merong new ideas, merong mental clarity. Okay? Worst case scenario, bagong conflict or bagong hindi pagkakaintindihan or maaaring may surgery na magaganap. May surgery, wag naman sana, but that's the worst case scenario, okay? Sun card naman ni Carlo, ang ganda, very positive. Kagaya ni Nine of Cups, ito din yung kanyang yes card, wish granted para kay Carlo. Ano man yung kanyang wish, kanyang hard work dyan, makakamit, sabi ni the Sun card. Okay? Happiness, success, yan, fulfillment, achievement, bliss, lahat na ng positive. Ganda naman. Okay, next cards. Three of Cups and Four of Cups. Three of Cups ni Charlie. Yan ang celebrations, homecomings, get together, events, maring nagsasaya, kasama ang friends. Ito yung kanyang circle of support. Meron siguro kailangan i-celebrate. Kaya yan, happy lang. Merong get together, gathering. Okay, Four of Cups naman ni Carlo. Ayan. Kagaya ng kanyang cups dyan. Mukhang meron pa siyang hinihintay na isang makakapagpakompleto ng kanyang buhay. Okay, pero mukha namang ibibigay ni Sun card yan. Ano man yung kanyang hinihintay dyan. Wag lang siyang mabore, wag lang siyang mabagot. Okay, kailangan niya ng patience sa paghihintay. Alright, next cards. Eight of Cups and Justice card. Eight of Cups ni Charlie. Ayan, abandonment, withdrawal. Bakit? Letting go.
Ano kaya ang kanyang ila-let go? Maaaring i-let go ang kanyang pride or ang kanyang ego dyan sa hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakaintindihan, or maaaring tatalikuran niya iyan, or merong kailangang iwasan. Meron siyang iiwasan or tatalikuran. Maaari din namang iwan niya muna ang kanyang loved one para magbakasyon or para mag-travel. Maaaring ganun lang. Or kailangan niyang umiwas, kailangan niyang tumalikod, kailangan niyang umalis. Merong tatalikuran, merong iiwasan, merong tatalikuran. Ano kaya yun? Maring tatalikuran ang friends. Ang panay na gimmick, paare. What else? So, maring kung meron mang contemplation dyan, nakikiramdam, kung malakas man ang kanyang pakiramdam, maring ito yung kanyang decision, ang tumalikod at mag-let go. Okay? Justice card naman ni Justice card naman ni Carlo. O, ayan ang kanyang karma card. Okay? Na kung ano man yung kanyang ginawa or pinakita sa mundo, yun naman nang babalik sa kanya, parang boomerang. Okay, so kung masama ang kanyang ginawa, masama din ang kapalit or ang balik. Pero kung mabuti naman ang kanyang may enjoy na kapalit. Okay, or maaring si Justice card ay ang katarungan, lalabas ang katotohanan, win-win solutions. Kung meron man siyang court cases siguro or disputes or arguments, sabi ni Justice card, mananalo si Carlo. Okay? So, siya din si katotohanan. Alright? Truth comes out. Okay, so, last card para sa tambalan nila Charlie and Carlo. Okay, King of Pentacles and Death card. Death card ni Charlie, yan ang mga big changes sa buhay. Okay? Kailangan niya talaga mag-let go dyan para dumating ang mga bagong opportunities, para may space ang mga paparating na bago. Si Death card din ng mga endings or pagtatapos or pagwawakas or merong mapuputal siguro. What else? Pero it's time to move on. Ito din yung kanyang rebirth or yung kanyang transformation. Ang kagandahan ni Death card, meron mang magwawakas siguro or mapuputol. Mga bago naman yung papalit. May mga bagong paparating. Okay? Worst case scenario, maaring merong pumanaw. Okay? Tapos King, right? King of Pentacles naman ni Carlo, maaring ito yung kanyang tatay na very wise, very practical, very solid na investor. Maaring kanyang advisor sa kanyang business or ano man yung kanilang investments siguro. Maaring partner sila, kaya ayan, nakagabay ang kanyang tatay. Or maaring isa itong Ginoo, sino man yan na mas matanda kay Carlo, nahihinga niya siguro ng advice, lalo na pagdating sa business or sa kanyang investment. Okay? Para ding si Carlo mismo iyan, na ganun din ang mga katangian. Okay, so first card ni Charlie, ang very emotional or malalim na pag-iisip at malakas ang pakiramdam, nakikiramdam sa paligid. Ito din ang kanyang mga sikreto or misteryo sa buhay. Last cards ay ang mga pagwawakas or merong rebirth or transformation. May mga big changes. Pero may mga bago naman na paparating. So, kailangan niya mag-move on, mag-let go siya para dumating ang mga bago. Okay? First card naman ni Carlo, ang family contentment or ang suporta mula sa kanyang family na happy, ganun, happy lang and very contented. At ang last card ay si King of Pentacles na very practical and very wise na leader na kanyang tinitingala or kanyang nahihingan ng advice. Okay?
So, yun ba yung tarot reading nila Charlie Deason and Carlo Aquino. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood pong next na video. Again, happy birthday po kina Grace, TP, Adaira, Rasik, and Honesto, ang ating November birthday celebrants. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.